Yun, puri ng Panginoon sa umaga. Salamat na tayo po ay dinakasulugan ng puri at pagpasalamat sa Panginoon. At ginakuha na paghahayag at gagamitin sa umaga ito. Salamat na binigyan ako ng Panginoon ng opportunity para dalhin yung mga salita ng Panginoon sa umaga. No? At sa loob po ng isang buwan ay about po sa ating bahan. Unang linggo, sabi doon, ang tema po natin ay Why should I love the church? Ito naman sa aking nakadalhin po sa inyo, Why should I support the mission? Yan, ako natin. Ay, nakakaman sa gusto. Nanamig nga ang kamay ko eh. Pero salamat sa Panginoon na ako po'y gagamitin sa umagang ito na buksan ang ating kaisipan para tayo may kabahagi ng simbahan. Kasi hindi masabing church, walang linalaman o walang membro. Dapat ang simbahan ay mayroong laman o mayroong membro. Ngayon, kung isa lang ang naggaganap dyan, hindi masabing church yan. Dapat lahat po tayo ay mayroong pakialam sa ating simbahan. No? Kasi kung si Pastor Rabini lang, yung laging tumatayo dito, laging ginagamit simbahan, hindi po magiging maganda po sa kanila. Dapat lahat po tayo, membro ka man, leader ka man, mayroon kang pakialam kung gagawin o kampanin sa simbahan. Para lumaki, lumawak, pangaral ang Ebanghelyo sa labas. Sabi nga doon, mission. Naintindihan ba natin yung mission ng simbahan? Sa ating pagpapatuloy, basahin natin yung ating ngayon, nadalhin na salita ng Panginoon. Natagal na binigay sa akin ni Pastor Rabini ito. Hanap ako ng hanap tungkol sa mission. Wala kong makita. Kasi nakita ko yung dinala ko dati is about doon sa mission na simbahan yung sa Mateo 28 verse 18 to 19. Tapos nga po ito. Ngayon ay salamat kay Pastor Rossi, binigyan niya ako ng topic na sa mission. Yan sa una ay pangalawang Korinto, Kapitulo 9, 3 hanggang 15. Madalas din po itong napapakinggan sa mga nagtatay sunod. Lagi itong nababanggit o lagi itong sinasabi. No? Kayo po tayo. Basahin po natin. Si Ate Ray, may nilagay. Sabi dyan, unahin mo po. Kaya pinapunta ko riyan ang mga kapatid na ito upang mapatunayan tama ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo at nang magpahihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko. Kung hindi ko sabi sa bahay, kaya pinakiusap ko ang kapatid na mauna riyan upang may handa ang tulong na ipinangako ninyo sa ingay. Ngayon, makita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim na kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang mga tanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanilang pasya, maluwag sa loob at hindi kapipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos sa nakalangan at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga lupa. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng hindi na
magana ang inyong kabutihang loob. Pasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa ngayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tulungan sila ay hindi lamang makatulong sa kanila, kundi maging tayo ng Ang bukas ang palad inyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ng ang siyang nagpapatunay kung matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Kaya po, magmamahal dahil sa di masukat ang handang loob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang papantay. Sige po tayo na namin. Abang Manal, pinupuri ka namin, dinakila ka namin sa mga oras mong ito. Salamat sa patuloy mong pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa amin. Maging Lord, salamat sa katagumpayan na kami po ay yung tinato sa lugar na to para kausapin, pagpuri at magpasalamat sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng katalinuhan na maintindihan po namin yung mga salita mo. Lord, bigyan mo kami ng pusong katapat para may sagawa po namin yung nais mo ipagawa sa bawat isa sa amin. Maging ako man na maghahayag ng mabuting balita. Dalangin ko, Panginoon, ang pagsama ng iyong Banal na Espiritu, mahayag yung salita mo ayon lamang sa iyong kalooban. At gamitin mo lamang ito, Panginoon, bilang mouthpiece sa umaga nito. Sa'yo lamang, Lord, ang kapurihan kailanman. In Jesus' name, Amen. Sige, tayo po yung upo. Sabi niyan, bakit Father magbibigay? Mission nga eh. No? Bibigay yung passage, ang binigay. Makikita natin yan. May nag-aaralan ko, kasi nadadala ko sa pagtulong ko eh. Napapaniginipan ko kung paano makasuporta ang bawat isa sa layunin ng simbahan. Sabi ko kanina, kung ang simbahan ay isa lamang yung ginagamit, paano po makatawag ng simbahan? Tapos yung mga membro, sabi nga doon, ay nag-aupo lamang. Banggit na po ito dati na nakabutas ng upuan. Maraming nasaktan doon sa nakabutas ng upuan. No? Pero pag tinignan mo, ang dinalawa mong isip, bakit nga ako taga-upo lang? Bakit hindi ako tumulong sa simbahan? Ikaw at ako, mayroon kang gagawin sa simbahan. No? Hindi lang ikaw ay taga-upo, hindi lang taga-atid, no? ng gawain sa simbahan. Lahat po tayo ay may kampanya. No? Sabi niya, I should support the mission by church. Tayo po ay membro ng simbahan. Isa ka. Sino ba dito yung bumill up ng membership? Di ba pag membro ka, i-build up ka ng membership para katunayan po ay membro ka ng simbahan. At ngayon, isa man sa inyo, isa man sa atin ang magkaroon ng karamdaman o problema. Di ba yung buong simbahan ay totally support tulong. Ito po yung charge na sinasabi. Tapos ngayon, ako naman wala akong pakialam sa simbahan. Apat, magkaroon po tayo ng pakialam. Sabi, bakit Father, ipagbibigay nga yung binigay ang teksto na binigay? Bakit natin yan? Dalawa. No? Kung paano tayo magbukas ang palad sa pagbibigay, paano tayo bukas ang ating puso sa paglilingkod sa Panginoon tungkol sa misyon. Kasi nga, kung walang magmi-misyon, wala po. Kaya binigay ko po dyan yung Matthew 28, verse 18 to 19. Ano? Basahin po natin. Ito po yung mission na binigay po ni Jesus sa mga alagad. Ano? Sabi po dyan, basahin ko pa, no? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo
sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan. Ito po yung mission ay binigay po ni Jesus Christ sa mga alagad. So, sa atin din. Kaya nga po yung gawa, walang katapusan. Isabihin, mayroong susunod. Sino ba yung susunod o gagawa ng mga lingkod ng Panginoon? Tayo. Tayo pong mga church. Kasi namin church ang building. Pero yung church po, tayo. Sino po yung magpapatuloy sa gawain ng Panginoon? Ikaw at ako ang tutuloy ng gawain sa Panginoon. Paano mo magpatuloy ang simbahan, ang mission ng simbahan? Kaya nga po si Pastor Amin yung Pastor Josue. Pagpupunta ko noon, papakita ko yung ginawa kong sermon para maging maayos yung nakakita ko busy po sila pagkagawa ng ituturo doon sa disciple, ituturo sa Bible study kung paano palaguin, palawakin ang iglesia. Tapos ngayon, iba naman ay umaatin ng disciple para matuto. Para sila naman. Kaya sabi nga dyan, darating yung time, uumpi tayo. Kasi bakit? Si Father Raymond, dilipat ko. Tayo ng simbahan ito. Divine pa rin. Ibig sabihin, mawawala si Father Raymond, mawawala si Sister Juby, mawawala yung mga anak niya. Ibig sabihin, wala lang manggagawa. Pag wala lang manggagawa, sinong gagawa? Dapat ikaw, tayo. Susunod, darating na tayo, lilipat ako ng Pinamunan. Diba? Lilipat ako Pinamunan, yung aking mission sa simbahan, lilipat sa inyo. Sino ba yung paglilipatan o pag itatalaga ni Pastor Josue, ni Pastor Amine? Kung ikaw, hindi tumigil. Hindi ka nagsisikap. Darating yung time, kami nga doon, ay, konti na lang yung libro. Kasi bakit kumukunti? Kasi yung simbahan natin, at mas pagpinasa mo po, yung vision ng simbahan. Pagtayo ng simbahan, magtayo. Para marami ang maligtas at makakilala sa Panginoon. Yung mga manggagawa na pinuput up, o tinuturoan nila Pastor Josue, siya ipapadala. Kapag pinadala, sino matitira? Di ba tayo? Kapag hindi ka nagsikap na maging manggagawa ng Panginoon, wala. Tingga. Walang makakilala sa Panginoon. Mamamatay sa church. Sabi ni Pastor, nadami ang Pastor. Kasi bakit? Walang nagsisikap na matuto o magpagamit sa Panginoon. Di ba? Sabi nga dyan, paano kayo dadalhin yung Word of God? Ang nagawin natin, gusto ko na lang nakikita natin sa paligid, sa loob na simbahan. Nakikita natin sa loob na simbahan. Sabi nga doon, marami nang aanihin, pero kakaunti ang mga ani. Sino mga ani? Sino nang dadalangin ni Pastor? Sino nang nanalangin para mag-umani? Ikaw pa rin yung nanalangin eh. Hindi naman magpapadala ng simbahan. Sige, mamaya yung pinadala ng simbahan kung pala yun, mga agaw na membro. Papanggap lang. Dapat tayo, mayroon po tayong pakialam. Kasimbahan. Sa ating Kaya sabi diyan, ang layunin ng simbahan tungkol sa misyon. Yung layunin natin. Ang layunin nila Pastor Josue. Ano ba yung dapat mayroon tayong pakialam? Dapat mayroon tayong sensitibo yung ating isip. Kasi bakit? Yung layunin nila Pastor, hindi natin alam eh. Yung hadikain ng Panginoon kila Pastor Josue, Pastor Amine, hindi natin alam. Kasi bakit? Hindi tayo nakikialam. Hindi tayo nagsasaliksik. Ano ba yung misyon ng simbahan? Umayo, magpakarami, turuan, para magpakarami. Para marami ang maligtas. No?
Sabi mo nga, habang tumatagal sa ganitong ministeryo ng Panginoon, nakala ko dati, umatin lang ako ng Bible study, umatin ako ng prayer meeting, tapos na pala. Habang umatin ako ng, tawag ito, yung pupils, umatin ako ng prayer meeting, discipleship, doon ko nakikita na hindi pala ganyan ang paglilingkod sa Panginoon. Nang lalong tumatagal, lalo akong namumulang, at lalo kong tulungan mo ako na magampanan ko. Kasi mahirap nga eh. Mahirap talaga yung paglilingkod. Paggawa lang ng sermon. Di ba mga taga, nung umatin ng discipleship, di ba kahapon? Kung paano mag-instruct ng word para tumugma doon sa, di ba? Mahirap. Ang paglilingkod pala sa Panginoon, habang tumatagal, mahirap ng mahirap. Pero mahirap ng mahirap, ikaw naman, tinuturuan na magpursige na magpursige. Para matuto. No? Sabi ako, paglilingkod sa Panginoon na sa puso, wala. Habang sige. Kung talagang mahal mo ang Panginoon at kung mahal mo ang simbahan, dapat meron po tayong pakialam. No? Kasi kung wala tayong pakialam, sabi nga ni Pastor Ramin, wala, titigilan sa simbahan. Una-una saan? Sabi diyan, unang puntos ko po. Sabi diyan, kailangan kong sumuporta ng pusang loob at hindi napipilitan. Bakit? Kailangan kong sumuporta. Kasi po dito, pag binasa mo po yung taas, ibang salin, ay yung mga taga-Rombo, mga taga-Macedonia, pag binasa mo doon sa chapter 8, pusang loob sila nagbibigay, kahit hirap na hirap po na po sila doon, pusang loob pa rin sila nagbibigay. Bakit? Dito po, pag nakita mo, tinuturuan po dito ni Pablo yung mga taga-Akaya na bukas ang kanilang palad sa pagbibigay kasi noon, pinapalaganan pa lang yung salita ng Panginoon. Kunti pa lang yung nakakilala. Bagamat bawal sa kanila, maraming umahad lang doon sa kanilang paghayo, ang pamahayag ng mabuting balita. Pero, ito naman ang mga Kristiyano, nagsusumikap po sila na makatulog sa kawain. No? Kasi pinapato ko lang po dito, yung mga taga-Akaya, sila ni Pablo, na handa na daw. Sabihin, pag handa na, tulad ito, sampul tithes na lang, tithes. Mayroong pinsinas, mayroong katapusan, sahod. Dapat, bago magkatapusan, handa ka na. Di ba po? Handa ka na magbigay sa Panginoon. May negosyo. Alam mo na yung kikitain mo, kasi mag-inventory ka, di ba? Kung magkano yung kinita mo sa loob ng isang buwan o isang araw, nakikita mo, inventory ka. Magkano ba ang kinikita? Sabi ni Pablo dito, basahin natin. Kaya pinapunta ko riyan ang mga taga-kapatid na ito upang Kaya pinapunta ko riyan ang mga kapatid na ito upang mapatunayang tama ang aming pagmamalaki. Ibig sabihin, itong mga taga-Akaya, bukas ang palad nila. Kasi bakit? Mamaya, hindi sila magbigay. Sino mamaya? Sino ba yung kanilang tagapagturo? No? Tungkol sa inyo. At nagpahihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinasabi ko. Ibig sabihin, naghanda na. Yung tulong nila kay Pablo, dadalhin sa simbahan ng Hindu-Budiya. Kasi yung mga Budiya po ay kailangan ng tulong ng mga manggagawa na para itong mga Hudiya na daw ay masipag sila sa paggawa o paglilingkod sa Panginoon. Kaya tayo, kapag di tayo marunong magbigay na mission, pag pinapunta ni Pastor Ramin sa akin, paano na? Walang paggasolina. Yeah? Sabi yan, verse 4. Kung may mga taga-Macedonia na sasama sa akin at makita nilang
hindi pala kayo, handa baka may pahiya ako at pati kayo. Talagang yung sinasabi niya ni Pablo na puso mo na magbibigay, handa mo na. Ihanda na natin. Hindi ka na asa ka naman magbibigay. Wala ka naman. Sabi niya sa 5, tuloy po natin. Kaya pinakiusap ko ang mga kapatid na mauna riyan upang may handa ang tulong na ipinangako ninyo sa ngayon, makita na talaga usang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa piling. Kusang loob, pamyanan sa mga lalang ko, point ko po. Kusang loob na pagtulong sa gawain ng tapos o simbahan. Kasi po, pag hindi po tayo kusang loob, hindi po tayo lalaki. Kasi bakit? Yung paglilingkod natin, napipilitan lang. No? Minsan aatin, minsan hindi. Minsan sasama, pero hindi. Kasi bakit? Hindi pusang loob ang paglilingkod. Sa pagbibigay, pag hindi pusang loob o mabuksan ang puso natin at kaisipan sa pagbibigay, hindi ka magpupusan. Si bakit? Diba? Dapat ang pagbibigay ko, paglilingkod sa Panginoon ay galing sa puso. Kapag nahirapan ka sa paglilingkod, titigil ka eh. Kasi nga, Bible study. Pag nahirapan ako, titigil na. Ang mas magpapatigil, yung pina-Bible study. Ang magtitigil, yung nagpa-Bible study. Sawa. Kasi bakit? Hindi pusang loob ang kanilang paglilingkod. Dapat tayo, magkaroon tayo ng pusang loob sa paglilingkod o pagbibigay sa Diyos. Ang buhay natin, sabihin natin sa Panginoon, Lord, pag-amit ko sa iyo, sa mo dalhin, dadalhin mo ako, kasi bigay ko sa iyo. Yung pagpapala naman niya, sabi nga doon sa Matthew 6:10, unahin mo ang kailangan Diyos sa pangkaswila, lahat ng bagay, pangailangan puso. Bakit kamata? Basta, usang loob na pagtulog sa gawain. Kasi bakit? Pag hindi ka po, meron sabihin na kapag hindi ka po, hindi mo mahal ang simbahan, hindi ka po umulong. Hindi mo makikita yung kailangan ng simbahan. Kasi bakit? Sabi ito, wala kang makialam eh. Kahit sabihin mo nakapirma ka na ng tawag ito, ng membership, pag wala kang pakialam, hindi tutulong eh. Kaya na lang po natin. Sino po yung laging nandito sa simbahan? Kung sino laging nasa simbahan, kasama sa gawain ng simbahan, sila po yung lumalago. Kasi bakit? Lagi silang taas. Kanilang taas. Sabi nga ng iba, kakapalit-palit na yung mukha. Kasi na sila na lang. Paano yung iba? Paano yung iba? Brother, busy ako sa trabaho, brother eh. Busy ako brother, hindi ako makaalis eh. Hindi ako makaalis ng Bible study, prayer meeting, hindi ako makaalis ng discipleship. Oo, busy. Sino ba hindi tayo? Sino ba hindi busy dito? Ako nga, sabi nga ng iba, napapalot na ang isip ng ulo eh. Sobrang kabisihan. Pero Lord, sabi ko, dahil tinawag mo ako dyan, kahit sobrang busy, siya nakakapsit ako sa lit ako sa kahit sabi ko, kunti lang nakukuha, basta isipan ka na makapaglipot sa Panginoon.
Kasi bakit? Kusang loob na ibibigay mo yung talento mo, kusang loob na ibibigay mo yung buhay mo para makapaglingkod sa Panginoon, para sa simbahan. Sabi na rin anong yun, mas usani, mas usuli, sumalit yun. Simbahan. Eh ngayon naman, paano mo mapakita na mahal mo ang simbahan kung hindi ka naman involved sa gawain mo? At wala kang pakialam sa mission ng simbahan. Gusto niyo malaman, ano yan si Pastor Joshua, Pastor Rabin? Pastor, paano ba ako makatulong sa simbahan? Eh, sabi ng mayaman, di ba yung mayaman ng binata? Panginoon, nagawa ko na lahat eh. Sabi ng Panginoon, ibinta ko yung arariyan at sumunod sa akin, ano yung ginawa? Lumayas yung binata eh. Kasi bakit? Mas priority yung mayaman. Tama, hindi? Minsan tayo, yung paglilingkod natin, napupunta sa kayamanan. Darating nung time, kunin ng Panginoon yan. Sabi nila, hindi mo pinagamit yung sakit mo. Kunin ka sakit mo na yan. Diba? Kung gusto mong dumami yung sakit mo, magamit mo yung magamit. Para dumami. Other TV. Pumunta kami ng Masbate, yung ginamit yung sakit. Yung mga magagawa ng Panginoon, sarap na po, alamig. Diba? Bakit? Mas ngayon, pag tinignan mo sa loob ng simbahan, ando naman yung pusang loob natin magtulong sa kapwa, tulong sa gawa. Sabihin natin, sapat na ba yung Lord? Tanungin mo yung Panginoon. Ginagawa ko bang pagtulong, Panginoon? Sapat na ba yun sa paglilingkod? Tanungin mo yung sarili mo at tanungin mo ang Panginoon. Parang sasagot niya ang sarili mo. Diba? Kaya sabi ko, hanggang sa pagtulog ko, dala ko yan. Ipag-CR, dala ko yan eh. Sino ba yung nakakaranas yan? Na nakaupo ka sa bawat. Ngayon, iniisip mo yung paglilingkod ng Panginoon. Sino ba nakakaranas yan? Kasi bakit? Kusang loob mo na gagawin yung gawain sa simbahan. Kusang loob mo na gampanan yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Sabi nga doon, okay na lang. Sabi dyan, kusang loob na sumama sa misyon at hindi sa pinasama. Marami pong misyon ng simbahan eh. Maraming leader dito. May leader sa couples. Mayroon po tayong gawain sa men's. May gawain sa evangelism. May gawain sa women's. Sa youth. Mga senior. Tulog ako doon eh. Ngayon, sa tingin nyo po, ubawa, sa music na lang, iba Bird. Kasi gawain ko ng simbahan. Yung lahat bang ng membro, bawa sa means na lang. Nagagawa pa natin magpasakop. Malit lang na cell group. Kaya pa natin magpasakop doon. Minsan hindi. Diba? Sa couples na lang. Yung mabuting iba, sumama yun. Isa doon sa gawain. Kasi mission din yun eh. Para saan? Para sa atin pa rin eh. Para malaman mo, o malaman natin, yung kalagahan ng pagsasama ng mag-asawa o kalagahan ng mag-asawa na naglilingkod sa Panginoon. Mabuti nga, merong simbahan na gano'n. Kasi may simbahan, wala pong gano'n. Para tumatak yung pagkasama natin. Eh kung bawat isa, kung membro ng couples dito, hindi sumama, sa gano'n na lang. Di ba maninimog yung dalawa? Sakit. Diba? Akala ng dalawa, o ng sino man leader dito, ng gawain. Kasi isa yung ating pinapanampalataya natin. Isang espiritu, hindi ko alam. O iba sa atin. Espiritu na tinanggap natin for parehas. Pero bakit?
hindi tayo makasuporta. Kaya sabi ko, tanong ko ako, madali mo niya. Kaya dali ko sa simbahan. Ay, nakikita natin. Hindi realidad pa na nangyayari sa simbahan. Hindi madali mo, pwede na kami, pastor. Ito naman, kung yun ang kailangan sa simbahan. Si Brother Mac, sinasakupan niya. Ay yung mga kabataan ayaw sumunod sa kanya. Paano lalaki, lalago, Mister? Wala. Kasi bakit? Walang suporta. Tayo rin. Nalog na si Papa ng kalahatan. Ikaw wala tayong suporta ko kay Pastor Rosemary Pastor Amin. Lalaki, lalawak pa ang gawain. Tayo lang. Sino ba dito pinakamatagal ng simbahan? Tayo lang eh. Bakit hindi tayo naging involved sa gawain ng Panginoon? Kaya masakit sabihin natin na taga-butas ng upo para sabi ng isang manggagawa ng Pilipino. Masakit ba? Hindi nasaktan. Kasi bakit? Ganun talaga. Eh, pero kung involved ka sa gawain ng Panginoon, sisikap ka na makatulong sa gawain ng simbahan. Nagsisikap ka na makatulong sa misyon at hindi ka pipilitan. Mission, Mother Kire. Mother Kire, may mission pa tayo ngayong Second Sunday. Ikaw na yung nagpipilit doon na sumama. Hindi ka na i-fix. Kung hindi na, magpo-follow up. Nalang kong gagawin para mag-follow up. Kasi bakit? May pusa kang loob na sumama, suportahan, gawain ng simbahan. Hindi na si Pastor Rosemary, Pastor Amin magpapalo sa bawat isa natin. Hindi na magpupos doon sa group ng mga ka-churchmate. Araw po ngayon ng linggo. Kailangan po natin magsimba. Hindi ka na po paalalahanan sa Bible study na magsimba. Magsimba po tayo tuwing tayo ganito, MC. Hindi sa mga paalala. Kung may prayer meeting tayo, tuwing Friday. Hindi na po magpapaalala. Kasi bakit? Kusang loob ka na aatin eh. Kusang loob ka na susuport sa simbahan. Diba? Kasi hindi. Minsan lang yung napipilitan lang. Pupunta ko simbahan. Parang mga nagdalingan natin. Pupunta ko simbahan para makabawas-bawas ng kasalanan. Dapat tayo bilang member ng simbahan ito. Paano ako magiging involved sa simbahan? Ano ba yung ibig sabihin mo sa sarili mo? Ano ba yung kakayanan ko para makasuporta ako sa gawain ng simbahan? Tanongin mo sarili mo. Amen po ba? Nakakuha ba natin sa sumahin ng guys ng Panginoon? Tanongin mo sarili mo. Ano ba ang kakayanan ko para makasuporta ako sa pangailangan ng simbahan? Ano ba yung gagawin ko? Una-una mangyayari ng Panginoon para makasuporta tayo sa simbahan. Unais ng simbahan tungkol sa Panginoon. Diba? Kasi minsan, yun nga, sakit sabihin, nag-isibang huwag na sabihin o pangaral kasi tungkol sa mission. Minsan kasi tayo, wala tayong isip na siguro sila labas na namin ito sa Muslim. Nagkakaroon lang sila. Kasi bakit sabi ni Pablo pinapauna ko na riyan, mas Tito, pag binasa mo yung chapter 8, si Tito yung sinasabihan ko dyan Pinauna ko na si Tito dyan, para yung kaloob nyo, na handa nyo nang ibigay, para masigurado ko, na handa talaga kayo sa pagbibigay, pinapunta ko na si Tito dyan. Darating, kasama ko yung mga taga-Macedonia, simbahan ng Macedonia, baka ako mapahiya. Kasi bakit? Pinagmamalaki ko kayo. Sabi ni Pablo. Doon sa mga taga-Akaya. Kasi yung tulong na galing sa Akaya, dadalhin sa Hudiya. Para naman, yung mga taga-Hudiya,
magkaroon ng suporta, magkaroon ng mission, o magkaroon ng pagkirahan ba? Para mapalaganap yung salita ng Panginoon sa Hudiya. Eh, sino ba yung gagamitin? Tayo pa rin. Ano naman yung kapitbahay natin? Father, ano bang kailangan ng simbahan? Para naman ganun eh. Diba? Sino ang tutulong? Tayo. Dapat nga, sabi ko, dapat po tayo ng pakialam sa ating simbahan. Dapat magkaroon po tayo ng kaisipan. Sabi nga ni Pastor, mindset lang. Magkaroon tayo ng mindset. At magpulong sa simbahan. Hindi kaya ng katawan. Hindi. Bigay mo yung Panginoon sa kanila. Amen po ba? Kaya ba natin gawin? Hindi na. Dapat magkaroon tayo ng mindset sa mga datihan, mga baguhan. Magkaroon tayo ng mindset na paano ako makabahagi sa simbahan. Kasi minsan, ganito kayo simbahan ng mga, di ba? Paano ako matulungan ng simbahan? Mali po. Na mag-isip ka na, paano ka itulong, makakatulong sa akin ng simbahan? Una-una, pwede naman. Yung Word of God. Ano ba yung makukuha mong salita ng Panginoon para lumago yung makilumawak ng aking nalang? May maitulong sa simbahan. Pero isipin natin, paano ako matulungan ng simbahan? Pinansyal? Dapat mag-isip po tayo, paano ako makatulong sa simbahan? Dapat ito po yung kaisipan natin. Paano ako makatulong sa simbahan? Na pusang loob. Kasi bakit? Mamaya, tayo ay marami din sa atin na nagmamalaki tayo. Marami nag-preach po dito. Wait, something, for something. Nagmamalaki tayo. Mamaya, yung pagmamalaki sa atin, sila pala magkaya. Mga taga-simbahan, masipag. Kama naman, di ba? Kahit umuulan. Let's go. Kahit bumabagyo. Kasi pag-mission po, mahirap talaga. Kapag na sumama po kayo sa lang, magbigay ng tracks na lang dyan. Ito si Father Greg. O si Father Rico dati. Tapos ito pa. Father Rico na lang. Nalaman ako sa evangelista. Evangelist. Mahirap magbigay. Mahirap mag-approach po. Magating sa Word of God. Tulad po nang tayo binakunan. Father Mark, Father William, Father Kili, ako na. Tapos pinapos namin yung isang tao. Parang lalayo sa amin eh. Bakit? Takot sa amin eh. Takot eh. Mahirap po mag-approach pagdating sa Word of God. Pero kung mayroon kang pakialam, ano naman ito sabihin nila basta ipahayag ko yung mabuting pa. Dapat po tayo, meron tayong pakialam po sa bahay. Pangalawa, kailangan kong sumuporta ng sumuporta sa pagbibigay. Pagbibigay na mayroong kagalakan. Pag binasa mo po yan sa 1, sabi dyan, sa 6, ito ang ibig kong sabihin na nagtatanim. Kamahin ito po. Ito ang ibig kong sabihin na ang tatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti. At ang tatanim ng marami ay aanin ng marami. Tama naman po, di ba? Sino ba dito mga taga-probinsya? Pag tumanim ka sa palayan ng isang pilapil lang, aanin mo yun lang. Di ba dalami yan eh. Di ba? Sige, wala po. Sabi niya, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanilang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kain. Magawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Ano daw? Kaya pa tayo pinayayaman ng Panginoon
para pagkakawak-kawak o sumubog na sa simbahan. Kasi minsan, ito yung kasipan natin eh. Nag-iisip ba kayo? Anong lampol? Sinasama nyo ba sa sarili nyo yung simbahan? Hanap buhay. Maghahanap buhay ako para makatulong sa simbahan. Naisip ko po. Minsan kasi hindi namin naisip po yan eh. Puro pagkabig lagi. Kaya rin nga tayo yung pagpayan mo, pag hindi po tayo maging tapat sa Panginoon sa pagkibig. Kasi bakit? Puro pa. Yumaman ako eh. Ganito eh. Dapat ang kaisipan mo natin, yumaman ako, makakasuporta ako sa simbahan. Pag yumaman ako, yung gagawin ko, susuportahan ko yung mga magagawa. Dapat yung lahat ng umahayo may alawan. Bakit? Di ba? Subukan mo na yung umahayo walang allowance. Lulugo-lugo yan eh. Di ba? Pero ikaw pinagyaman ng Panginoon. Tapos sa isipan mo magbigay doon sa manggagawa ng Panginoon. Masaya yun, nakagampanan. Sabi nga doon eh, tinulis ka dito ba yun? Noong Friday. Na huwag kayong pabigat pastor para makapag-isip ng ano. Maganda. Para sa inyo pa rin. Diba? Ako yung mga manggagawa, sila pa sa Rosby. Meron ka sa kanilang, hindi na lang. Salamat ka, Pastor. Hindi, salamat sa mga salita ko. Salita ng Panginoon, hindi yan sa akin. Di ba nagagalak sila? Na yung mga membro lumalawak, magpapagamit sa Panginoon. Yung kasiyahan, sumasunod. Ano na yung Panginoon sa langit? Na ginagampanan ko yung pagkatawag sa akin. Kasi hindi lang po yung mga manggagawa, hindi lang po yung mga leader ang mayroong karapatan na maglingkod sa Panginoon. Lahat po tayo, mayroong pakialam. Lahat po tayo, mayroong kampanya sa Panginoon. Sila na lang. Eh, paano nga namin yung kanina, umalis sa Padre Raymond, umuwi ng probinsya to. At pastora, uwi na po ako ng probinsya. Doon na po ako magkatayo ng simbahan. Di ba yun pa rin? Eh, di ba ang harinig ko sa kanyang iniunan? Father Mark. Ay, paano mo lumipat si Father Mark? Tungkula ka naman, no? Di ba? Dapat tayo kung meron tayong pakialam. No? Sabi diyan, kusang loob na pagtulong sa gawain ng kagalakan na tumulong sa gawain ng Panginoon. Kasi pag nawala po yung kagalakan na sinasabi po ng Biblia, wala po tayo po ng kusang loob. Kasi po, pag wala kagalakan, mahala na lang sa Padre Raymond dyan. Bakit? Wala kang kagalakan tumulong na sa magkawa. Wala kang kagalakan tumulong sa kawa. Dapat naroon po tayo ng kagalakan. Tumulong kay Sipan, tumulong sa bahay. Ano ba yung kakayanan mo? Kung meron kang talento, na binigay sa'yo ng Panginoon. Ay, nga po. Ano kong talento eh. Hayain din ako dati. Pero salamat sa Panginoon na kaluban ng Panginoon. Eh, sa Bible study dati, tuhanak po ako. Kasi bakit, di ba, sa Bible study, pinamabasa isa-isa. Eh, dati, balit pa ako. Hindi ako masyadong marunong magbasa, parang grade 1. Eh, sabi, mahiyak, nakakaya. Huwag na mag-attend ng Bible study. Pero kung mayroong kagalakan, at mayroong ng pagsisikap, tumulong sa simbahan, gagawin mo lahat. Magiging involved ka sa gawain. Kasi bakit? Pag tanim ka ng maliit, aani ka ng maliit. Pag tanim ka ng marami, aani ka ng marami. Tama naman, di ba? Literal naman yun eh. No. Sa Panginoon, pero pag binigay ko sa Panginoon, bawa, umani ka ng marami. Kumita ka sa negosyo mo. Katapatan nga, no? At kung sa loob na magbibigay, kumita ka ng ganito. Para makasuporta sa bahan. Kumita ka ng 100,000, sige mo sa 50,000.
Ang totoo lang po, hindi po sa inyo yan. Oo. Masakit man sabihin, pero ito po yung katotohanan. Hindi po sa inyo yan. Yung 10,000, hindi po yung sa inyo yan. Sabi niya, Jesus Christ, ibigay niyo para kay Sisa. Ibigay niyo para sa akin. Kasi bakit? Nagkatrabaho, nagbubuwis ka eh. Kumita na ng 20 mil, kakaltasan ka na agad ng ano. Minsan, 12%, di ba? Ngayon, ba? Tapos ngayon, kakaltasan ka mo ng pag-ibig, is. Pero yung is na yan, sa inyo pa rin yan. Pag-ibig sa inyo pa rin yan. Ibinigay mo lang sa gobyerno yan para pagdating ng tumanda ka, meron kang kukunin. Pero ito pa, beneficio pa rin. Pero, ang Panginoon, hindi ka nag-iisip na ganyan, hindi bibigyan kung walang mga mahal sa simbahan at pagmamahal. Kasi malaki, kita ka sa 1,000, 10,000 bibigay ko, malaki po yun. Mamaya yung pulsa mo, pipiliin yung malihin. May matagay pa sa may matay. May matay yung mamay. Pipiliin nyo. Pero kung balikan natin yung first point ko. Pero, darating yung sweldo mo, nakalaan na talaga para doon. Lord, ang sweldo ko po ay 3,000. Darating na Quincenas, ibibigay ko na po yung 150. Sabi, nakatabi na. Para pag dumating sila Papulo, kukuha ng tulong, bibigay na lang. O pagdating ng linggo, bibigay mo na lang. Sana magkaroon po tayo ng kaisipan. Yan, dapat hindi madamot. Minsan, ganun po tayo. Yung simbahan po, lagi natin pinagdadamutan. Sakit sabihin, sakit, pakinggan, pero bakit? Ganun po eh. Marami po dito, marami po yung dito sa iglesia natin, maraming iglesia. Marami po sa atin dito yung nakakasibita. Sana patawarin niyo po ako sa sasabihin ko. Pero, kung mayroon kayong pusang loob sa pagbibigay, hindi po tayo madamot sa Panginoon. Ang simbahan po lalaki, lalago, lalawak. Kasi bakit? Hinigyan po natin ito. Hindi ka naman po pinagmamalaki mo sa Panginoon. Sino ba yung sumama? Yung anniversary sa binangunan. Di ba yung anniversary doon buka? No? Sino po yung napatunayan? Sino po yung napatunayan yung sinasabi? Kungga. Pagkain, sumusubra. Unlimited. May mga taga-depend nga rin. Ako, meron pa ko siyarong panita eh. Yung pandesal, unlimited. Nainit pa. Kasi bakit? Nabuksan po ang kanilang kaisipan na suportahan po ang simbahan. No? Dito po, marami po gusto dito eh. Sabi ko nga, natulog ko lang, ang simbahan ng Divine hindi maghihirap pagdating sa financial. Lahat po tayo ay magtatapat sa Panginoon. No? Kaso po, hindi talaga mabuksan sa ating mga puso at kaisipan. Nagiging madamot tayo sa Panginoon. Kasi bakit? Hindi tayo magiging madamot sa Panginoon o sa simbahan natin. Mayaman ang simbahan ng Divine. Maraming may tatayo na simbahan ang Divine. Kasi maraming magagawa dito eh. No? At yung mga manggagawa na ipapagala, hindi pagdadalawang isip. Si bakit? Suportado ng simbahan yung mga manggagawa. Kaso, nag-aalangan po yung iba, kasi nakikita po talaga, kapag nagmawa nga ng simbahan, mahirap po talaga. Hanas po ng pinangunan niya. Kasi doon sa first traffic ng pinangunan, sinasampul ko lang po sa inyo. Hirap po talaga. Ang simbahan natin hindi makatulong kasi bakit? Madamot po tayo eh.
Tama po ba? Kasi po, kung hindi po tayo malapot sa simbahan, yung mga manggagawa, masipag to eh. Masisipag naman, di ba, Father? Mas Father Raymond, ilang Bible study niya. Minsan, umahat ka pa sa prayer meeting. Tapos sa pinanguna, nag-gets pa dito. Masipag. Kung si Father Raymond, kung tayo po ay nagtatapat sa Panginoon, hindi malapot, si Father Raymond, bigyan mo ng alaman to, sabi nito, kasi mayaman na yung simbahan, di ba? Mayaman sa pinansyal dahil sa atin, sa pagbibigay natin. Kita ka ng 1 million, 100,000 yung bibigay mo. Ang laki. Tapos mag-anniversary tayo, boom, rin. Kasi bakit? Dahil sa atin, dahil sa inyo. Hindi malabo. Diba? Boom rin eh. Kuko tayo ng sa system na kurad po sa kanila. Tapos ang laki ng TV. Tilol. Diba? Kasi bakit? Hindi po tayo makakapag-celebrate ng gano'n. Gano'n. Nabipigilan po yung paglaki-paglawak ng simbahan dahil sa atin. Tama po ba? Sana, huwag po kayong masaktan sa mga ngayon. Kapag anong bato-bato sa langit ng mga namahan, huwag magalit pagbago. Kasi pagdating talaga sa Panginoon, madamot po tayo. Ito lang po. Minsan, ang sarili natin, pinagdadamot pa natin. Naranasan ko po yan eh. Mula nung linggo. Naranasan ko po halos, nakita ko po si Father Kire na halos iiyak po siya eh. Di bakit? Walang suporta po eh. May GC po kami sa evangelism. Doon po siya nagpo-post. Evangelism tayo. Minsan di na po siya nag-a-announce din. Eh, paglabas niya, ako yung nakita niya. Kasi ang alis na namin, alas 3 ng hapon, umulan. Umulan, sabi, nagsipasukan yung mga sama. Tapos pagdating niya, kami dalawa lang. Naranasan ko po yung kanyang damdamin eh. Na halos iiyak po siya eh. Paano siya po lalakas ang kalooban niya na walang suporta po? Mabuti may amang. Sabi nga niya, sabi, si Father William, makatulog lang. Mabuti pagtawag namin, Father William, alis tayo. Diyan naman siya. Eh kung pati sarili natin ipagdamot natin sa Panginoon. Sabi po sa amin yan, na magpapalakas sa damdamin sa makapaglingkod sa Panginoon. Habang malakas pa kayo, ipagamit na yung sarili nyo. Darating yung time na gusto nyo maglingkod sa Panginoon pero hindi nyo na kaya. Pero habang bata pa kayo, huwag mo nang ipagdamot yung sarili. Sumuporta ka na sa gawa. Darating yung time, hindi na po nito yung mga senyor na gustong-gustong sumama pero hindi na makasama kasi bakit? Masakit ng tuhod. Isip, gusto. Parang kami kami Jesus Christ. Hanggang kailan kayo makapagtiis sa panalangin? Sabi niya, yung katawan mahina pero yung espiritu malakas. Yung malapit sa tatakit. Gabihan po yung tatlong inner brain. Diyan, inner, gabihan. Pag mahina mo lang, kahit anong sikap mo, hindi ka na makakapag-vision. Bakit mahina? Pero yung kaisipan mo, gusto mo ba? Sampul ko lang sa Lourdes. Nakikita ko sa Lourdes, sa akin yung mahina. Gamitin mo lang po ano. Doon pa rin mag-support niya sa gawain. Mr. Din, kahit ika-ika na siya. Doon pa rin support. Hindi ko lang po siya binubuhat ng yung binubuhat. Hindi po nang hindi ko. Nasaan na yung mga bata? Sabi niya, Father, hindi naman ako tinilaga ni Pastora doon. Pastor eh. Ay kung willing ka, bakit? Pastor, sa mga dito may Bible study. Sama ako, susuporta ako. Di ba? Hindi ka naman sabihin, Pastor, huwag ka sumama doon.
Hindi ka sabihin pulis pa sa kami magaganap pa sila. Na ikaw, gusto mong sumama, tumulong sa gawain. Mas bagong kire, nagagalak siya. Tapos ngayon, bukas ang palad natin sa pagbibigay, hindi tayo manakot. Yung mga manggagawa ng simbahan, may allowance. Bakit? Kumita ka ng 1 million. 100,000 bibigay mo. Eh di si Pastora May nag-isip niya, nag-ira na yung simbahan. Siguro lahat ng mga gawa may allowance. Yung mains, may allowance yung lahat ng mains. Ha? Yung, sige, palapakan ng Panginoon. Yung mains, may support ng simbahan. Yung women's, may support ng simbahan. Yung mga yun, may support ng simbahan. Elderly, may lahat ng gawain simbahan, may support ng simbahan. Si bakit? May pagsuporta eh. Saan galing yung pagsuporta? Sa atin. Kaso nga, madamo tayo. Saan galing? Saan kukunin yung pagsuporta? Kasi sila Pastor Emilio, wala na trabaho na eh. Kaya binigay niya na yung simbahan eh. Para meron tayong pagdahusan, meron tayong aircon, meron tayong gano'n. Salamat sa mga magagawa na ibinibigay yung kanilang pang. Eh kung malamo tayo, hindi na kung feeling ko, hindi na alam kung kailan yan. Di ba? Pero, kung ikaw, ako, ay hindi po tayo madakot sa Panginoon at sa ating simbahan, sa missionary, bibigay mo yung the best para sa Panginoon. No? Kaya sana mabuksan po ang ating mga kaisipan. Unang-una, puso. Mabuksan ang ating puso para magkaroon tayo ng sariling pasya. Kaya dapat may sariling pasya. Lord, itong buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Papagamit ako sa Panginoon para lumaki, lumawak ang simbahan. Dapat may discern ka na magiging manggagawa ng Panginoon. Dapat hindi ako madako sa Panginoon. Dapat yung para kay sa Panginoon, ibibigay ko. Bakit? Nakikita ko eh. Visualize ko na pag ako nagbigay at nagtapat ako sa Panginoon, lalaki, lalawak ang iglesia. Kadami. Pag tinignan mo naman niya, pag hindi ka madamot, nagbigay ka sa Panginoon ng marami, papalahin ka eh. Ibibigay naman ng Panginoon eh. Sabi nga sa Malakay eh, subukan ninyo. Kung hindi ko buksan ang durong-awan ng kalangitan, ibuhos ang pagpapala niya. Kaso, tayo mo ay manamot talaga natin. No? Yes na nga, kataputayan po talaga. Sana po, mabuksan po yung ating mga kaisipan. Mabuksan ang ating puso, mabuksan ang ating pasya sa pagbibigay sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, mabuksan po. No? Para lumaki, lumawak. Sino po magbibenepisyo? Tayo lang naman eh. Unang-una, pagbigay ka, nagtapat ka sa Panginoon, sino magbibenepisyo? Basahin mo yung 6 to 9. Tayo rin eh. Sabi nga doon, pag nagbigay ka ng kaunti, ani ka ng kaunti. Pag nagbigay ka ng marami, ani ka ng marami. Di magbigay ka ng marami, para marami yung anihin. Ibigay mo yung sarili mo, para yung sarili mo, bibigyan ka ng kalakasan na makabahagi sa gawain ng Panginoon. Yung naghihinang tuhod, yung naghihinang kaisipan, yung minsan, tinatamad na sumama, sabi ni Pastor, tinatamad daw, lalo yung kamarin. Sana kaputol na yung katamaran. Diba? Dapat magkaroon tayo ng kaisipan na ano tayo, may tutulong po ng simbahan. Dalawa po yan eh. Sa sarili natin at yung ating mga kayamanan. Diba? Kaya sabi ko nga, maranasan ba natin yung anniversary doon sa pinangunan? 7 years
Anniversary po sila. Ilan taon na po tayo? 17. Ibig sabihin, nakakama po tayo ng 10. Nakaranas na ba tayong gano'n? Kung hanggang anniversary? Wala pa, di ba? Kasi bakit? Ginmadamot po tayo eh. Parang Pastora, may mga pera. Pastora, anniversary, magbibigay ako ng 40 mil. Di ba? Pungka. Sagot ko yung sound system. Monitor na malaki, giving malaki. Di ba? Unang-una niya, pagpapalayan kayo ng Panginoon. Kabalik naman yan eh. Ang Panginoon po, lagi niya sabi ni Father Kiri, ang Panginoon po, ang isa lang din niya kayang gawin eh. Yung magsinungaling. Pag tapat na sa Panginoon, tapat din na ibabalik ng Panginoon sa iyo. Triply. Sabi nga doon, walang sukat panalagyan. Yung pagpapala, specific ko ito. Papalang pinasya, spiritual, papalang kalakasan. Diba? Kaya, mga kapatid, sumalang pataya. O, Charles, gising na tayo. Baguhin na po natin yung ating pananaw. Baguhin na po natin ang pag-iisip. Na makasuporta po sa simbahan po natin. Kapag lumalago po yung simbahan, dapat matuwa po tayo. Kapag nanganganak yung simbahan po, ang simbahan po natin ay nag-iisip po lang po sila Pastor Ramili na udaro po ng simbahan sa Marco, ginamuna. Diba? Nung besa na po ng mga Cherubim Riders na pupunta po sa pinangunan para mag-spy. Para mag-spy po. Kung ano ba yung kanilang mga damdamin ng mga taga doon at sino ba yung pwedeng mahikayat para yung salita ng Panginoon ay magkaroon po ng patuloy doon po sa kanilang bahay para po makapagpunta po tayo ng simbahan. Pero po, ang simbahan po ng Divine ay nakikiusap po sa inyo. Karoon po tayo ng puso pagpasya. O puso makapagbigay. Para mga anak, kasi kung sino papadalin doon, may allowance. Bakang panagin ko pulin. Pastor, dahil ako magkatrabaho, may allowance naman eh. Sige, mag-full time na lang ako. May allowance naman eh. Diba? Paano magkaka-allowance yun eh? Hindi naman tayo nagbibigay. Alam mo na, sagot ni Pastor Ramili, mga senior na po, wala sa trabaho. Oh. Dapat, ang buong simbahan, buong church, ay involved. O, Father Raymond, padalhin doon. O, Father Raymond, doon ka na lang. Manalangin mo, Father Raymond, Lord. Kaya ko ba doon? Hindi na doon. Oo. Diba? Kung senador nga may allowance, dapat dito, mga ambassador tayo ng Panginoon. Sila na ambassador din ng Senado. Eh tayo maging ambassador ni Kristo. Tayo yung ambassador ni Kristo. May allowance. Paano magka-allowance? Eh hindi tayo nagbibigay. Magbigay ka ng marami, babalik sa'yo ng siksik, mindig, at umaapaw. Iyan. Diba? Bigay ka ng piso, ibabalik sa'yo, piso rin. Diba? Yun na ba yung tawag nito? Yun na ba yung pagmamahal natin sa simbahan? Yun na ba yung pagmamahal natin sa ating Panginoon? Na may limitasyon ng pagmamahal natin. Dapat yung pagmamahal natin sa Panginoon, lahat bibigay. Kaya pasalamat tayo din sa mga sasakyan na magamit ng kanilang sasakyan para sa gawain. Okay, tuloy kayo pagpalain ng Panginoon. Pero hindi po nagkatapos doon. Lalo niyo po paunawaan pa. No? Na sa pagbibigay po. At dapat magkaroon po tayo ng sariling pasya. Kasi pag di po tayo pagpapasya, ulong-sulong tayo, wala.
nauutong yung pagbibigay, no? At malapit na po tayo matapos. Pangatlo, kailangan na mabukas ang palad sa inyong sipon. Bukas ang palad. Kaya pagtikom daw ang palad, kamay. Kaya pag tukot, tikom pa rin. Dapat bukas palad po tayo makasuporta. Bakit? Meron po dyan na ng Panginoon sa mga magagawa, no? Sabi dyan, ang Diyos, sige po, sa 9, sa 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhi, itatanim at sabi dito, ang Diyos nagbibigay ng binhi, itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at palalago nito upang bunga ng sagana ang inyong kaputihang tubo. Ang Panginoon nagbibigay sa atin ng biyaya. Binhi, biyaya. Para naman yung biyaya na yan, ibibigay mo sa nangangailangan. Tapos ngayon, yung nangangailangan, nabuksan ang kailang kaisipan, yung binhi na yan, bibigay lang sa iyo. At ngayon, yung naabot natin sa pagtulong, sabi dyan, tuloy po natin. 11. Pasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Amen? Pagkusang loob ka nagbigay, hindi ka malapot. Sabi dyan, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Hindi lang pinansyal, hindi lang spiritual, hindi lang material. Lahat ng bagay. No? Upang mas marami ang inyong matulungan. Sa ngayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Marami ang magpapasalamat, marami ang magpupulong sa Kanya. Dahil sa iyo, dahil sa atin, sa pagtangawang mo. Amen po ba? At ngayon, marami ang magpapasalamat, marami ang maliligtas. Kasi bakit? Sipagan yung mga evangelista. Dito si Stephen. Sabi yan, ang paglilingkid ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatulong sa kanilang pangailangan, kundi maging dahilan panang ng umuakaw na pasalamat nila sa Diyos. Sabihin, marunong salamat nila sa Diyos dahil sa atin. Dahil bukas palad tayo na magbigay sa Diyos. Pati, ang bukas palad din yung pagbibigay sa kanila at sa lahat na ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, kung magpupuri sila sa Diyos. Yung pagbibigay pala, kami mo kanina, akala ko dati, kapag lilingkod sa Panginoon, alis lang ko ng prayer meeting, alis lang ko ng Bible study, tapos na. Pati pala po sa kamay. No? Kahit malalim na, dudukot pa rin. Para lang para sa mga nakawang-gawa. No? Sige sa 44. Sabi niya, kaya buong pagmamahal nila kayo ipapanalangin. Amen? Dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. 15. 15. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang kaloob na walang kapangalan. Kaya yung binhing iyan, sabi nga, sana yung binhing na yan na maging tapat tayo sa Panginoon sa pagbibigay, maranasan ng lahat. Amen po ba?
Kasi lahat po tayo pinagpapala ng Panginoon. Maliit, malaki, magtatapat ka sa Panginoon. Magiging malawak, malaki ang simbahan. Kasi bakit? Yung paglago po ng simbahan, 17, 18 po kasi 17 years. Kung talagang lahat ng membro ng divine ay magtatapat sa Panginoon, hindi lang po ito. Hindi lang pinangunan ang magkakaroon ng simbahan, tapos marami po ang magiging simbahan po, magiging anak ng simbahan ng divine. Kaso, napipigilan lang po yung pagdami, yung pangaral ng Panginoon. Kasi bakit? Wala po tayong pinasya. Pero pasalamat naman tayo sa buong iglesia ng Divine, yung pag-mission ng Masbate. Ito naman po yung usang po. Diba? Pero, tagdagan pa natin. Yung kusang loob na magbibigay, kung mayroon ka, bigay sa Panginoon. Para po yung paglawak ng gawain o kingdom ng Panginoon sa lupa na ito, ng Divine. Kasi mayroon pong mission ng simbahan po ng Divine. Matagal na po ito. Yung mission ng simbahan. Kaso hindi po talaga totally na gumagalaw. Kasi bakit? Kulang talaga tayo sa pinasyon. Unang-una, magagawa. No? Ako din. Diba? Mga gawa, ayun nga, nagawa kanina. Pag-deliver mo dating on time, ibigay na ng pastor na meeting simbahan. Bawa si Father Ma, ibigay ng simbahan. Sino po mabibigay? Si Carlo, bibigyan na rin ng simbahan. Sino po yung mabibigay? Kasi po yung vision ng simbahan. Paano po yung iba? Na hindi po nagsusumikap na makapaglingkod sa Panginoon, na makatulong sa gawain. Di, wala na. Kaya, sabi doon, pag manalangin tayo, maraming mga gawa. Gawa itong mga bagong tubo. Kaso, itong mga bagong tubo, pag lumipat si Papa, madali mo na lang. Pag lumipat to, kasama si Raisil, kasama si Faith, ay si Raisil kasama si Rebe. Eh, pa naman yung hindi natin susunod na magagawa ng simbahan. Paano naman tayo? Kaya, manalangin tayo na magpadala ng mga magagawa ng simbahan. Ngayon, yun na nanalangin, dapat magsikap din pala. Sabi nga doon, yung sino mananalangin na magpadala, yun din ang isinisin ng Panginoon. Kaya tayo, manalangin ka, Lord, ano ba yung tulong sa simbahan? Lord, ano ba yung magagawa sa simbahan? Ngayon mga baguhan, yun tuloy yung lang po. Yung mga baguhan na nandito, na laging sumasama sa gawain ng Panginoon. Sila po yung lumalago. Sila po yung dating ng time. Sila tagamitin. Eh paano yung mga datihan? Hindi nagpupursige na makatulong sa gawain. Wala. Hanggang doon na lang pala. Tapos magiging senior na tayo. Wala na. Wala na. Ito lang. Hindi ko po. Mabangkitin ko yung pangalan. Father JP. Ako lang po yung nakakilala sa Panginoon. O marami nakakilala sa Panginoon dito. Pero hindi willing na maging leader ng faith. Eh si Father JP, bago lang po yan. Tapos ngayon, si Father William, yung assistant niya. Pag si Father JP, Sura, siya naman po yung susunod na leader. Paano yung pa? Kaya dapat buksan po yung ating pusong kaisipan sa pagdilig ko. No? At ang konklusyon ko po dyan yung sa Corinto, chapter 8. Meron po tayo? Meron po, Ate Rai. Again. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang nakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Gumala sila ng matinding kahirapan at ito'y
isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang kaya maging kamos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nila pinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, binigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban. Ang mga po, binigay niya po yung tulong, binigay yung sarili. Nawa, ating pagtapos, meron po kayong aral. Sabi natin ng Panginoon, Lord, ano po yung mabibigay ko? Ano po yung may tutulong ko sa simbahan? Ano po yung kaya mong gawin para sa simbahan, para lumaki? Amen po ba? Amen, nawa, mayroon po kayong naintindihan at mayroon po kayong aral na may uwi at isasagawa. Sige, tayo po tumayo. Hawa na po ako. Salangin po tayo. Panginoon, purihin ka Panginoon sa umaga ito. Salamat sa mga salita mo na nagbigay sa amin na makapagbigay po kami. Una, ang aming sarili ay makapaglingkod sa iyo na hindi napipilitan. Pangalawa, yung aming pagbibigay sa iyo, yung handog sa iyo, nawa mabuksan ang aming kaisipan, ang aming puso, na maging matapat po kami sa pagbibigay para lumago, lumawak ang aming iglesia. Tulungan mo po sila na mabuksan ang kanilang kaisipan. Alam po namin na ang iyong mga salita ay makatotohanan na sa kanilang pagbibigay, ibubuhos mo po sa kanila yung siksik, liglig na umaapaw na pagpapata po kami. Salamat, haleluya sa mga salita mo. Naway may sagawa po namin ito bilang tinawag mo, pinili mo na maglingkod sa iyo. Kaya sa iyo lamang, Lord, ang purihan pakailanman. In Jesus' name, Amen.